Simula ng araw na puno ng kapayapaan, handang mag-aral kasama mga kaibigan. Tawagin ang pamilya, espesyal ang araw, ang saya-saya. Kapayapaan ay sa buhay na. Salam, kamusta lahat? Tayo'y kasama sa Peace Hero Kids TV. Ang saya, magkwentuhan, kantahan, gumalaw at mag-drawing. Ang dami-dami pwedeng gawin. Tara na, tumutok na at sabayan natin ang Peace Hero Kids TV. A peaceful day, Peace Heroes! Peace time na! Ako nga pala si Ate Chloe at welcome to Peace Hero Kids TV. Sa ating Peace Time for today ay pag-uusapan natin ang tungkol sa love o pagmamahal at kung ano ang iba't ibang paraan na maaari natin itong maramdaman at ipakita. Tara na, Peace Heroes! Yayain na ang ating mga kaibigan, kaklase, at ang ating pamilya. Sabay-sabay tayong matuto kung paano isabuhay ang kapayapaan. A peaceful day, Ate Erin! Kamusta ka na? Okay naman. Lagi kita nakikita sa laptop mo, busy-busy ka nga. It's okay, I will always have time for you. Miss na kita, Ate Erin! Tanda-tanda na natin, ganyan ka pa rin magyakap. Siyempre naman, you're my forever baby sister. At saka yan yung paraan ko para ipakita ko sa'yo yung pagmamahal ko. Kaya niyakap kita! Tsaka meron din akong sorpresa para sa'yo. Tadaan! Favorite ko yan ah. Thank you, Ate Chloe. Love this. Love you. You're welcome. O siya, nakalis na kami ni Mama kasi may bibilin pa kami sa mall. Alis ka na? Nakaganyan? May kapag kita kaya? Sige nga! Thank you, Ate Erin! Opo ka dyan. Oh, alam mo na yung makeup na ilalagay mo sa akin? Siyempre. Wow, Master! Thank you, Ate Erin. I love you! Pagmamahal. Alam nyo ba na mayroong 5 paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal? Ang 5 love languages ay base sa pag-aaral na ginawa ni Gary Chapman. Ang love language ay isang paraan kung paano natin maipapakita at maipaparamdam ang pagmamahal. Magkakaiba man ang pinaparamdam at pagmamahal natin at sa pamamagitan ng pag-intindi sa love language ng mga tao sa paligid natin, mas mapagtitibay pa natin ang ating mga relasyon sa kanila. Ano-ano yung mga nakita ninyong paraan kung paano iparamdam ang pagmamahal sa ibang tao? Ang 5 love languages ay quality time, physical touch, words of affirmation, giving gifts, and acts of service. Halika, Peace Heroes! Tignan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito. Quality time o paglalaan ng sapat na oras at atensyon para sa mga taong mahalaga sa atin. Natutuwa ka ba kapag kasama mo ang iyong pamilya at mga kaibigan? Paano mo naman maipaparamdam ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng quality time? Kapag kasama ang pamilya o mga kaibigan, iwasan muna ang distraksyon. Maaaring ibaba ang cellphone kapag kasama mo sila at ilaan ang buong atensyon sa kanila. Physical touch. May papakita natin ang pagmamahal natin sa pamamagitan ng physical touch, katulad ng pagyakap sa ating mga magulang, high five o appear sa ating mga kaibigan, o simpleng paghawak ng balikat kapag ang ating mga kaibigan ay nalulungkot. Ngunit, tandaan natin, Peace Heroes, na hindi lahat ng tao ay komportable na sila ay hawakan.
Kaya importante na tayo ay magpaalam muna bago natin ito gawin. Words of affirmation. Ang pagsasabi ng mahal kita, ang galing mo, o mahalaga ka sa akin ay ilan lamang sa mga paraan na maipapakita ang pagmamahal through words of affirmation. Paano natin maipapakita ang pagmamahal sa mga kapamilya, kaibigan, o kaeskwela gamit ang love language na ito? Maaari tayong magsulat ng mensahe o sabihin mismo ito sa kanila. Maglagay ng post-it notes o letter para sa iyong mga magulang, guro, o kaibigan. Laging sabihin sa ating mga magulang na mahal natin sila. Para naman sa ating mga guro, huwag kalimutan na pahalagahan o i-appreciate ang kanilang mga efforts sa pagtuturo sa atin. Giving gifts. Ang pagbibigay ng regalo, maliit man o malaki, ay isa ring paraan kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal. Lalo na kung ito ay pinag-isipan at ginawa mismo ng taong nagbigay. Paano ito pinaparamdam ng iba? Pagbibigay ng pasalubong, kahit walang okasyon, kahit ito ay simple o maliit lang. Ang mahalaga ay naisip ka nang nagbigay. Paano naman ito maipapakita sa iba? Hindi kailangang bumili ng regalo. Maaaring magbigay ng bulaklak o gumawa ng sariling regalo. Acts of service. Pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong upang mapagaan ang pasanin ng mga taong mahal natin. Paano ito pinaparamdam ng iba? Ang pagluluto ng pagkain, paglalaba, o paghahanda ng ating mga gamit sa school ay pagpapakita ng ating mga magulang na tayo ay mahal nila. Paano ito maipapakita sa iba? Maipapakita nating mahal natin ang ating mga magulang sa pamamagitan ng pagtulong sa gawaing bahay upang makapagpahinga sila. Maaari din nating tulungan ang ating mga kapatid sa paglilinis o tulungan ang ating guro na magdala ng gamit. Lahat ng iyan ay pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga. Kamusta, Peace Heroes? Alam niyo na ba kung anong love language ang meron kayo? Para sa activity natin ngayong Peace Time, ay papag-isipan natin kung paano natin nararamdaman ang pagmamahal ng iba at kung paano natin to ipaparamdam sa iba. Ang materials na kailangan natin ay ang papel or peace journal, ballpen at mga pangkulay. Okay? Hatiin sa dalawa ang papel. Kung ginagamit niyo naman ang inyong peace journal or notebook, ay maglaan ng 2 page para sa activity na ito. Okay? Sunod, gumawa ng 2 hugis puso. Sa unang puso ay isusulat ninyo kung paano nyo pinapakita ang pagmamahal ninyo sa inyong pamilya at kaibigan. Magbigay kayo ng 3 halimbawa. Halimbawa ko, binibilhan ko sila ng paborito nilang pagkain. Niyayaya ko silang manood ng mga palabas. At sinasabi ko sa kanila na mahal ko sila bago ako matulog. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang isulat ang inyong sagot. Isusulat nyo dito sa unang puso. Muli, isulat kung paano ninyo pinapakita ang pagmamahal sa inyong mga kaibigan at pamilya. Magbigay ng 3 halimbawa, pero kung may mas madami kang mga halimbawa, dagdagan lamang ang numero at punuin natin ang puso na ito sa pagmamahal. Okay, sa pangalawang puso ay isulat nyo naman ang 3 paraan kung paano ninyo gustong iparamdam sa inyo ng ibang tao ang love o pagmamahal nila.
Okay? Halimbawa, para sa akin, nararamdaman ko na mahal ako ng aking nanay kapag tinatanong niya ako kung kamusta ako. Kapag binibilhan niya ako ng paborito kong pagkain, sinigang. At kapag pinapahiram niya sa akin ang mga gamit niya, katulad ng mga damit. Bibigyan ko ulit kayo ng 1 minuto upang isulat ang inyong sagot sa pangalawang puso. Muli, isusulat ninyo kung paano nyo gustong iparamdam sa inyo ang pagmamahal. So kung kanina, paano mo binibigay ang pagmamahal? Ngayon, paano mo gustong ibigay sa iyo ang pagmamahal? Maaari rin ninyong kulayan ang inyong mga puso at lagyan ito ng mga designs. So, katulad ng ginawa ko, gumamit ako ng pink tsaka red na marker. Tapos na ba kayo mga Peace Heroes? Alam mo, magbigay tayo ng isang peace clap para sa inyo. 1, 2, 3, go! Go Peace! Dahil ngayon, mas naging aware na kayo kung paano ninyong gustong iparamdam sa ibang tao ang pagmamahal mo sa kanila. At alam nyo, isa pang peace clap. Tara! 1, 2, 3, go! Go Peace! Kasi alam nyo na rin sa sarili ninyo kung paano ninyo nararamdaman ang pagmamahal ng iba. Kung paano nyo gusto makakuha ng pagmamahal. Ano nga ba ang nararamdaman nyo na alam nyo na ang mga ito? Alam nyo na ang mga 5 love languages. Isipin natin, makakatulong din kaya ito sa pagbuo natin ng peaceful relationships? Maaari bang iba ang ating love languages sa love languages ng ating mga kaibigan at kapamilya? Ano sa tingin niyo, Peace Heroes? Posible kaya na magkakaiba tayong love languages? Ang love languages ay makakatulong sa atin upang bumuo ng peaceful relationships. Dahil mas alam na natin kung paano natin maipaparamdam sa iba ang love na meron natin. Posible din talaga na ang mga love languages ay iba-iba sa mga tao. Na ang ating mga kaibigan at kapamilya ay may ibang love languages kaysa sa atin. Kaya mas magiging maingat tayo na magbigay ng judgment na hindi nila tayo mahal o hindi nila na-appreciate ang mga ginagawa natin sa kanila. Kasi minsan pala, iba lang ang pag-communicate nila ng pagmamahal at pagkalinga nila sa atin. Malaking tulong ito para makaiwas tayo ng miscommunication at hindi pagkakaunawaan. Alam nyo, ulitin natin ang 5 love languages. Handa na? Okay, tara! Quality time, physical touch, words of affirmation, giving gifts, and acts of service. Good job, Peace Heroes! Always remember na ang pagmamahal ay isang super Peace Hero power na kailangan natin sa ating buhay. Kaya, balik-balikan lang natin ang ating peace time ngayon kapag kailangan para maalala natin kung ano nga ba ang 5 love languages. Maraming salamat! Maraming salamat sa pagsama sa ating Peace Time, Peace Heroes! Nag-enjoy ba kayo? Sana ay marami kayong natutunan kung paano nga ba natin maisasabuhay ang kapayapaan sa pang-araw-araw. Maaari nyo ding i-share ang video na ito sa inyong mga kapatid, kaibigan o kaklase upang maging Peace Hero din sila katulad mo. Abangan nyo kami ulit! Tara, tumutok na at sabayan natin ang Peace Hero Kids TV. Hanggang sa muli, paalam!